Cheers! So, hello po mga kalabs. Gagawa po tayo ng bread. Pero gusto kong i-ano siya sa ano. Dali, anuhin muna natin saglit dyan. Gusto ko siyang anuhan ng pang reels ba? Pang reels or pang ano. So, ganito ang gawin natin is i-videohan natin siya. Ayan. So, ganito ako. Kailangan talagang marami tayong gadgets mga kalabs kasi wala tayong gadgets ay hindi natin ma-videohan ito. So, ayan. So, ano ko lang siya na parang mag-focus siya dyan. So, yun na yung mga ingredients na. So, gagawa lang tayo ng dough ng tinapay mga kalabs. Ayan. Siya makikita nyo dyan. Tingnan nyo. So, ayan. Continue na natin. So, ayan mga kalabs. Ito naman yung pang reels natin. So, ready na yung ating pang tinapay to siya. So, ano lang ako ng yung timbangan kasi kailangan nating timbangin yung flour at saka yung asin pa pala. So, kailangan natin yung mga ingredients dito sa tabi-tabi. Ayan po. So, ito yung sa flour natin. And then yung anuhan natin, yung alasan. Alasan. Ano bang tawag niyan? Yung ganito. Strainer siya. Kailangan natin ang strainer din kasi paglagay. So, ngayon, ang ilalagay natin mga kalabs is ayan. Ano yan siya? 450 ml na water. Ay, hala. Nalagay ko pero hindi ko na-on ito. Sandali. Back! So, ganito tayo mag-video. Ganito ang video natin. Ayan. Minsan talaga hindi natin So, ngayon, ilalagay na natin ang ayan. I-on natin. Yan, naka-on na siya. Ilagay natin ang 450 ml ng water. And then, ilalagay natin ngayon ang 1 spoon of sugar pala. 1 spoon of sugar. Ayan. So, maglagay tayo ng 1 spoon of sugar. Ayan. So, ilalagay natin yung 1 spoon of sugar dyan. Then, maglagay tayo ng yeast. Yung yeast natin dito is 1 teaspoon. Nakabukas ito. Ginamit ko ito. Pero, okay pa siya kasi hindi naman siya hindi ko tinatapon kasi okay pa siyang gamitin. So, ang ilagay natin dito is only 1 teaspoon of yeast. Ganyan. Ayan. So, ilagay natin siya dyan. And then, i-mix natin siya. Mix. Yan. Ganyan mga kalab. So, i-mix natin siya hanggang dissolve yan siya. Yung iba sabi wag daw galawin pero ako ginagalaw ko. So ito ganito ako gumawa ng ng tawag nitong pang dough ng tinapay. So ganyanin lang natin mga kalabs. So ayan dito ako pala sa bahay. Katatapos ko lang gumawa nung aking school kasi mayroon nga tayong school tapos, lang natin yan. Lit it lang natin yan habang mag-measure tayo ng ating, makalat dito sa bahay mga kalabs kasi nagliligpit ako. Pero, pag magligpit ka, yung pagliligpit mo, nauuwi din siya sa kalat. So, ayan. Pero okay lang yun. So, ilagay natin 600 grams na flour dapat ang kailangan dito. So, lagay ko na to lahat. So, pang tinapay talaga ito. Pero, ayan, bibili na lang ako nito. Tapos, imimix ko siya mga kalabs. Meron pa pala akong tea dito na undrink. Maganda kasi mix yung different kind of flour. Kasi dalawang klaseng flour ito. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin dito is imimix lang natin yung flour natin pero dahan-dahan. So, ganito siya. Ilagay natin dito. Nakikita ba ito? Yan. So, ilagay natin yung flour dito. As in, ganyan. Ganyan. So, para ma-mix yung dalawang flour na maayos. So, ganyan. Ay, hala. Nalagay. So, ngayon, i-mix muna natin yan. Yan. Tapos, pag mapansin mo naman mga kalabs na siya, yung tawag nitong medyo
Maano mo naman, so hindi mo na kailangang ilagay lahat ang flour. So, ayan. So, i-mix na natin siya ngayon. Tapos, lagyan siya natin ng 1 teaspoon of salt. 1 teaspoon of salt. Yan. So, dito natin buksan. Yan. 1 teaspoon of salt lang. Tapos, try na natin siyang i-mix, mix, mix. Yan. So, ganyan lang. Kasi wala na kaming tinapay. Pero, ang process naman nito is 3 hours and half. So, kailangan talaga namin bumili ng tinapay. Kasi, ang 3 hours and half, medyo matagal-tagal. So, pang ano na namin ito, pang merienda na namin ito mamaya. Yan, na tinapay na yan. So, lagyan natin ng flour. Uy, dahan-dahan lang. Yan. So, yun nga pala mga kalabs, continuous ito sa atin. So, sa previous vlog ko na nakita nyo yung screenshot ko kung paan, yung message ng nag-ano sa akin na nanghingi siya ng tawad. Ayan po. So, yung pag ano po, so doon nakita nyo yung paano nang hingi ng tawad. So, ganito pala ang reason niya kung bakit siya talaga nagsalita. Kasi, ito ang sabi niya sa akin. Ayan. Sinabi niya sa akin mga kalabs na kaya siya hindi na kasi tawag nito para nakonsensya na daw siya kaya niya sinabi sa akin dahil sabi niya ate malaki ang kasalanan ko sa iyo. So yun yung sa previous vlog natin na pinakita ko sa inyo yung screenshot na nanghingi siya ng tawad dahil nautusan na biktima daw siya, nautusan lang daw siya. Pero ang sabi ko naman sa kanya ganito, sinagot ko naman siya na okay lang naman kasi naintindihan ko siya. At least honest siya, 'di ba? So honest siya at sinabi niya sa akin ang ang tawag nito. Ang totoo. Pero kahit hindi niya sinabi sa akin ang totoo, alam ko naman na yun kasi alam ko na yun, hindi ko lang syempre inilabas, pero ngayon mailabas ko na lang talaga dahil hindi ko inilabas dahil ayaw ko namang magsabihin na nag-aano ako ng kwento, ganun, nagkikwento lang ako. No, hindi, kundi mga kalabs, nag-eyeglass pala ako kasi nag-aral kasi ako, tinapos ko yung school ko. Ang tawag nito, hindi naman ibig sabihin na kahit alam ko, pero hindi ko yun inilabas dahil gusto ko naman na baka sabihin na nagkwento-kwento na naman ako, naggawa-gawa na naman ako ng kwento. Kasi yun din man na sinasabi nila, gumagawa ako ng kwento. Pero yung mga salita nila, sila yung gumagawa ng kwento, gumagawa ng So ako talaga hindi, tumahimik lang talaga ako kasi ayaw ko nga ng gulo. Pero ngayon dahil na nabuhay nga siya dahil lumabas na nga ang katotohanan. So ito na nga ang katotohanan na tawag nitong yun na nga yung sa previous vlog natin na nanghingi siyang tawad, tapos ito na nga at sabi niya ganun na victim, na nga ba yun, basta ilagay ko dito yung screenshot na kung ano yung sabi niya sa akin na lang daw siya na parang na biktima lang din daw siya sa dahil naniwala siya sa kanila. Naniwala siya sa kanila. At saka din niya na minsan daw nagchat-chat daw siya sa akin at parang gusto nilang mayroon akong sasabihin na masama, pero wala talaga akong sinabi na masama at wala talaga akong So inuutusan nila siya na i-chat-chat ako, parang kumbagay kung mayroon akong masabi or something. Ayan, medyo basa pa siya. So, lalagyan pa siya natin ng flour. Yan. So, pag nakita nyo siyang medyo basa pala, dagdagan nyo na lang ng flour konti. Ayan. So, ayun, tawag nito, sabi niya, ate, pasensya ka na talaga dahil nautusan lang daw siya. So, yun, nanghingi siya ng tawad sa akin dun sa previous vlog na nga natin. Tapos, ito naman yung sabi niya gano'n na biktima lang daw talaga siya. Yan. So, ayan mga kalabs,
hindi naman sa pag-aano, minsan naman talaga tayong tao may mali din. Hindi naman ako nagsasabing perfect ako, nagkakamali din ako, pero sana naman pag nagkamali yun, kagaya sa ginawa niya, nanghingi talaga siya ng tawad sa akin yun. Nanghingi siya ng paumahin, nanghingi siya talaga ng tawad. Ayan. Yun. So, at ito nga ang sabi niya gano'n na, biktima lang daw talaga siya. Tapos ngayon, siya naman ang biniktima. kaya siya nakipag-ano sa akin, nakipag-usap siya sa akin. Ayan. Yun lang naman. Tapos, wala. Di ko alam kung anong mangyayari. Baka okay lang naman sa akin kung tawag nito. Basta gusto ko lang ipalabas kasi ako ang pinakamasamang tao noon. Pinapaniwalaan ng lahat na ako ang pinakamasamang tao. Yun. Pero biktima lang din pala kami sa mga kagagawa nila. Yung kasarili nilang kagagawan, pinapasa nila sa akin. Ayan. So, i-rest natin siya ng 30 minutes ito. Ayan. Stop na muna natin yung video dito kasi masyado nang mahaba. 9 minutes na pala mga kalabs. So, grabe, dal lang ako pero naka 9 minutes na. So, erase natin ito ng 30 minutes. Then, after 30 minutes, hukayin lang siya natin. Then, erase na naman ulit. 1.5 hours. Tapos, after 1.5 hours, mix natin. Tapos, erase ulit ng 1.5 hour. And then, ilagay na natin siya sa dalawang beses. Tapos, ilagay siya natin sa baking paper. May process pa ito. And then, saka pa natin ma-bake after 30 minutes. So, 3 hours, 30 minutes. So, mga 4 hours. 4 hours bread. So, okay na. Ayan. 30 minutes na ang 1.5 hours na nakaraan mga kalabs. So, ayan. Mag-ano na tayo. So, tingnan na natin ito dito. Ayan. So, wala pa siyang gaanong changes. Makikita ba siya? Ayan. Makikita siya dyan. Iurong lang natin siya konti. Ayan. So, wala pa siyang gaanong changes. Pero, kailangan natin siyang i-mix. Yan. So, tapos pagkatapos nito, another 1.5 hours naman mga kalabs. So, ganito ang ganito ang tawag nitong paggagawa. Another one. Makikita nyo kaya. Makikita nyo naman kahit may cover siya na phone, di ba? Yung nagmi-mix ako dito. Yan, nakikita naman yan. Ayan. Ganyan siya. Ano lang natin. Kailangan lang siya nating balik ta rin. Tapos, another 30 minutes. Another 1.5 hours, 30 minutes. 30 minutes. Yan mga kalabs. So, cover natin ulit. So, matyaga lang talaga. Magkaroon ka ng magasarap na tinapay. Ayan. So, ipapakita ko din sa inyo ito mamaya. Yes. So, cover ulit natin. Another 1.5 hours. So, ayan na nga mga kalabs. At ang gagawin naman natin ngayon, grabe talaga, dami nating gawain mga kalabs. So, ito naman yung mga bills. Mga bills naman yung so, i-arrange naman natin yung mga bills natin. Ayan po. So, kailangan ko pala ng ballpen. Kasi kailangan kong maglagay ng message dito. Nagkamali kasi ako ng bayad, nadalawa ko ng bayad. Ayan. So, yan mga kalabs, habang naghihintay tayo sa oras nung para sa tinapay, ay magagawa muna tayo nito. Kasi yung, di ba yung sa natin, sa tindahan natin. So, ayan, ang dami na nating bills na so yan. At saka ito mga empty. So, pag ipunin natin dito kasi, nagkamali kasi ako ng bayad. So, ayan. Ang gagawin natin nito is ko to sa grabe mga kalabs nalilito na nga ako minsan Nalilito na ako minsan. Ayan. So, ito na ba yan? So,
ang natitira dito. So, ayan. Ayan. So, nakakalito. Ano ko na lang, mag-stop na lang kaya ako mga kalabs. Kasi baka malito ako dito. Dahil sa nakakadaldal din. Ayan, so yan ang mga ginagawa ko dito mga kalabs. Nag-ano pa din. So, ito na nga pala mga kalabs. Aray kung gumawa ako nito. Hindi ko alam kung so, ito yung may, hindi ko na ito na video pala kasi nakalimutan. Ayan, yung green na pill paper na siya na mahaba. Gumawa ako. Nilagyan ko ng cheese at saka ano ba ginawa ko? Cheese at saka giniling na ginisa. Yan. So, tingnan natin yan mamaya doon sa pagkain natin. May bisita kasi si Vincent kaya hindi ko kalimutan kong mag-vlog. Pero ito, kailangan natin kong i-vlog kasi na-vlog na natin ito. So, need itong i-continue sa pag-vlog itong ating tinapay. So, kuha lang ako ng flour dito. Ngayon, dito naman ay i-on natin ito. So, kailangan makikita kung saan natin ilalagay ang flour. Yan. Yan. Makikita ba? So, sabi natin ito dito. So, maglagay tayo ng flour dito mga kalabs. Yan. Makikita ba? Kasi baka makita. And then, saka natin ilalagay dito. Ayan o, ang laki na niya. Lumaki na siya dito. Yan. So, ang gagawin natin dito is ilalagay natin siya dito sa ating nilagay natin ng flour. So, ayan, itutumba lang natin siya. Gusto ko lang makita dito sa isa nating phone. Kasi yun ang importante na makita siya. Ayan. So, diba? Umaki talaga siya. Wala na, dumikit siya. So, ganyan mga kalabs, ganyan dapat ang niya, ang itsura niya. Yeah. Yeah. Sabay natin yung doon. Dapat dumikit siya dito. Ayan po. So, ngayon, ang gagawin natin is lalagyan muna natin siya ng konting ubi. Anuhin natin siya mabalot siya ng flour. Ayan. So, tanggalin natin yung ng flour dito. Ayan. Ay pa. Ayan. So, patahan-dahan lang natin ito anuhin yung kalabs. Kasi ayaw talaga ng flour na sila ano tawag yan? Yung ma-disturbo masyado. So, ang gagawin natin dito is gaganyanin lang natin dahan-dahan. So, dahil hindi pala dapat pala maraming flour ang nilagay ko yan. Ito na yung flour dito. Ayan. Yan. So, yan dapat. Tupiin ko lang siya. Ayan. Tapos, ganyanin. Makita mo ngayon. Flour na siya. So, ngayon, ang gagawin ko dito is, baliktarin ko siya. Pero ayaw matanggal. Dahil hindi lahat ng may flour. Kasi nakaano siya. Nakabuo na. So, ngayon, baliktarin natin siya dito. Ayan. Baliktar ko na siya. So, gagawin natin dito is lalagyan din natin siya ng flour dito sa taas. Ayan. So, ganyan na itsura niya mga kalabs. Ewan ko alam kung makikita niyo. Ano ko na lang tawag nito ganyan na siya. Ngayon, ang gagawin natin dito is ilagay natin siya dito sa ating pan. So, bilog siya. Ngayon, guputin natin yung extra. Wait.
gagawin natin is i-cover natin balik yung plus ating so ganyan na siya. So kahintay tayo ng 30 minutes. 30 minutes. Yeah. So, ayan na nga pala mga kalab. Nakalimutan ko na namang mag-video. Grabe talaga. Ayan, kakalimutan ko talaga. Basta hindi ka nakaano. So, na-slice ko na dito sa... Talaga? Talaga. Na-slice ko na dito. Yan, ganyan. And then, nag-i-slice ako dito ng ano. Slice ko lang dito ng ganyan. Oh, diba? Super nice tingnan ang ating bread. Kita nyo ba mga kalabs? Ayan. Yan si David din naghuhugas na siya. Siya ang naghugas ngayon ng plates. So ayan, mag-ano turn on tayo ng oven, 230. So ilagay natin sa oven. Yan. Ay, hindi pa pala. So, ayan mga kalabs, ilalagay na natin siya sa oven. Ayan. So, ilalagay na natin siya sa oven. You see? Like that. To the oven. Yan. So, ganyan tayo. Ilagay na siya sa oven. So, hintay tayo ng 20 minutes. And then, tingnan natin. Tapos, isprayhan natin siya ng water. So, ayan mga kalabs. Mag-ano tayo. I-ano natin siya dito. Ilagay natin siya dyan. Tapos, anuhan siya natin ng tubig. Ayan. Kundin natin ito. So, lagay natin yan. And then, kunin natin yung tinapay. Dali. Kasi 20 minutes pass na. So, kunin natin yung tinapay. Ayan na yung itsura niya. And then, anuhan natin siya ng tubig. Bisan siya natin ng tubig. Yan. Bisan natin ng tubig para magiging super crispy daw siya. Yan. Ganyan yung style. Nakikita ba dito? Ayan. Ayan. Lagyan natin ng tubig para mag-crispy siya. Bilog na malaki. Ito lang pala gumawa ng tinapay. Ayan. Kita nyo. So, lagyan ko ng tubig. Ayan. O, diba? And then, ibalik natin siya sa oven ng saglit. Gift opening. Gift opening. Yan. O, diba? Wow. Let's taste. It's not hot? It's not hot. It's not hot, but now it's hot, but it's okay. I can hold. Crispy. Ayan, so ready na yung ating bread. Wow.